Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo dadako sa ating prayer morning devotion. Kahit hindi tayo nagkakasama-sama sa isang lugar, ngunit pinag-isa pa rin tayo ng Diyos sa Espiritu upang siya ay ating sambahin, pakinggan, at pagkatiwalaan sa lahat ng ating pinagdaraanan. Marami sa atin ang may dalang tahimik na takot, pagod na hindi sinasabi, o mga alalahaning bumabagabag sa puso't isip ng bawat isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang salita ng Diyos ay nananatiling totoo sa ating mga buhay. Sa Philippians chapter 4, verse 5 to 6 ay sinasabi ay ganito: Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang ating pong title ng ating pong pagbubulayan ngayon ay Kapayapaan at Kabutihang Loob sa Panahon ng Alalahanin. Tingnan po natin ang talata at makakakuha tayo ng ilang mga puntos na pwedeng angklahan ng ating pananampalataya. Una, sabi po doon ay ipadama ang kabutihang loob sa lahat. Sabi po doon sa talata, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Mga kapatid, ang kabutihang loob ay hindi opsyon para sa bawat isa sa atin. Ito ay dapat laging nararamdaman ng isa't isa sa pamamagitan ng ating salita, kilos, at pakikitungo. Lalo na sa panahon ngayon, maraming tao ang sugatan, pagod, at mabilis magalit. Kailangan nila ng mga taong magpapakita ng kabutihang loob at kahabagan. Sabi nga ng Ephesians chapter 4, verse 32, magpakabait kayo sa isa't isa. Mahabagin at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang kabutihan ay hindi laging madali, pero ito ang kaparaanan ng Diyos para makita ng mundo ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan natin. Kaya, kapatid, sa binong talata, kailangan nating ipadama ang kabutihang loob sa lahat. Ikalawa po ay huwag mabahala sa anumang bagay. Sabi doon sa talata, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Hindi ito nangangahulugang magwawalang bahala,
kundi huwag tayong lamunin ng takot at pag-alala. Minsan, ang sobrang pag-iisip ay nagpapabigat sa ating loob kaysa tunay na problema. Sabi nga ng Matthew chapter 6 verse 34, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa kinabukasan. Ang bukas ang mag-aalala sa sarili nito. Sapat na sa bawat araw ang kanyang sariling suliranin. Kapatid, ang Diyos ay may kontrol sa ating kinabukasan. Kung siya ay tapat kahapon, magiging tapat siya bukas at magiging tapat siya magpakailanman. Ikatlong puntos na ating nakita ay manalangin may pasasalamat. Sabi doon, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang panalangin ay hindi lang para humingi, kundi upang lumapit sa Diyos na may puso ng pagtitiwala at pasasalamat. Ang pasasalamat ay nagpapalambot ng ating puso at nagpapalawak ng ating pananaw. Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18, lagi kayong magalak, manalangin kayong walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Kapatid, ang taong mapagpasalamat ay mas malapit sa kapayapaan kaysa taong puro reklamo. Bago ako magtapos, nais kong magbigay ng isang halimbawa na maikling kwento. May isang babae na nawala ng trabaho sa gitna ng pandemya. Imbis na magreklamo sa Diyos araw-araw, siya'y nanalangin at nagpasalamat kahit maliit na bagay. Pagkain sa mesa, ligtas ng pamilya, at mga taong tumutulong. Pagkaraan ng 3 buwan, hindi lang siya nakahanap ng trabaho. Nakapagsimula pa siya ng maliit na online business. Nang tanungin siya kung paano siya nakasurvive, ang sabi niya, sa halip na puro tanong sa Diyos, sinubukan kong magpasalamat at doon ko nakita, hindi pala niya ako iniwan. Kapatid, totoo ang ating Diyos. Siya ang ating Diyos na siyang gumagabay at tumutulong sa lahat ng ating pagkakataon. Kaya tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo bilang isang mga anak mo at nananampalataya sa iyo. May kanya-kanyang pinagdadaraanan, may kanya-kanyang kahilingan, ngunit iisang layunin, ang hanapin ang iyong presensya sa aming buhay. Panginoon, salamat sa iyong salita na muling nagpaalala sa amin na kami iyong minamahal at kailanman hindi mo kami iniiwan. Turuan mo kaming mamuhay na may mabuting kalooban, lalo na sa panahon na kami rin ay pagod, puno ng iniisip at nasasaktan. Bigyan mo kami ng puso na marunong umunawa at magpatawad sa gitna ng aming mga problema. Ituro mo po sa amin na huwag magpatalo sa alalahanin. Opo, Panginoon, minsan hindi namin maiwasang matakot, pero ngayong araw na ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming pamilya, trabaho, kalusugan, kinabukasan, at maging ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Panginoon, bigyan mo po kami ng kapayapaan. Hindi na kayang mag-ibigay ng mundong ito,
kapayapaang galing sa iyo lamang. Turuan mo kaming manalangin, hindi lamang kapag may pangangailangan, kundi sa bawat sandali at higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat kahit sa gitna ng kakulangan, kahirapan at pagsubok. Dalangin po namin ang mga kapatid namin na may karamdaman, pagalingin mo po sila. Sa mga nawawalan ng trabaho, buksan mo po ang bagong pintuan ng pag-asa. Sa mga pagod na nalilito, bigyan mo po sila ng direksyon at lakas. At Panginoon, kami bilang iyong mga anak ay nananabik sa iyong pagbabalik. Naway madatnan mo kaming naglilingkod ng tapat, may malinis na puso, at may pananampalatayang totoo. Punuin mo po ang aming mga puso ngayon ng iyong presensya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas.